Patuloy na kinahaharap na suliranin ang climate change. Kaya naman patuloy na pinag-iigting ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kampanya upang mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa. Sa pamamagitan ng batas na inilabas na ito sa Administrative Order o DAO number 2013-19, layunin ng batas na ito na suportahan ang mga conservation efforts at tamang paggamit ng natural resources sa pamamagitan ng guidelines on the ecotourism planning and management of protected areas sa ating bansa. Ayon kay DENR Secretary Ramon Paje, ang mga binabantayang lugar sa Pilipinas na puno ng likas na yaman ay maaaring gawing ecotourism development areas upang hindi lang mapalakas ang turismo sa bansa, kundi mapangalagaan pa ng bawat isa ang biodiversity na matatagpuan sa mga lugar na ito. Umaabot na sa 200 na tapat na po ang napapabilang sa protected areas sa bansa, na ayon sa National Integrated Protected Areas System ng Pilipinas o NIPAS Act of 1992. Ito ay portions of land and water set aside for their unique physical and biological significance, managed to enhance biodiversity and protected against destructive human exploitation. Samantalang maituturing naman na ecotourism development potential areas ang mga ecosystems na matatagpuan sa terrestrial, coastal o marine, mga kuweba at wetlands. Dagdag pa ni pangbatas gaya ng Tourism Act and the Magna Carta for Women ay kinokonsidera upang mabuo ang DAO na siyang magbibigay ng siguradong pangangalaga sa pamamagitan ng ecotourism principles, lalo na ng mga aktibidad na maaaring gawin sa mga protected areas ng Pilipinas. Kaya naman patuloy na binabantayan ng DENR ang mga ecotourism development areas upang mabigyan ng tamang pangangalaga sa pamamagitan ng ecotourism principles o batas, hindi lang ng mga Pilipino kundi ng mga dayuhang nakikinabang sa inang bayan nating Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Say.